Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Dr. Gary C. po at your service. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pinakakilalang gamot pagdating sa mga may alta presyon. At ito po yung amlodipine. Are you ready na ba? O baka yung mga nanonood lang dito, yung mga may high blood, ha? Dapat pinapanood nyo po yung mga video maski hindi nyo sakit dahil baka naman may mapulot kayo at may share nyo sa ibang mga mahal nyo sa buhay, di ba? Anyway, bahala po kayo. Amlodipine. All you need to know about amlodipine. Marami po mga tanong, Doc, ano bang the best na gamot sa high blood? Ang the best ay depende sa doktor nyo kung ano yung nakikita niya magandang epekto sa pasyente niya. Ang the best ay kung ano yung nakokontrol sa inyong blood sugar. Blood pressure, siyempre. Ang amlodipine, masasabi nating mura o affordable, di ba? Masasabi nating safe at readily available. Halos lahat naman ng drugstore may mabibilang kanyan. Ang daming branded, ang daming generic ng amlodipine. Ano ba ang amlodipine? Ang amlodipine ay kilalang calcium channel blocker. Ito po ay isang kategorya ng mga gamot sa alta presyon. Napakaraming kategorya yan. At itong calcium channel blocker, yan yung mga may pine halos sa dulo, no? Napansin nyo? Amlodipine. Amlodipine, di ba? Ay kilala nagpapababa ng blood pressure. Ito ay isang gamot na kilala for hypertension to lower your blood pressure. Maaring gamitin to ng solo, maaring gamitin naman in combination with other medication o ibang classification para makontrol ang inyong blood pressure sa mga adult, kasama na siyempre senior citizen dyan, at mga bata na 6 years old pataas. Amlodipine used to treat certain types of angina rin. Hindi lang blood pressure, pati yung masakit ng dibdib, maaring makatulong sa mga may chest pain. Pwede rin yan sa mga coronary artery disease o mga ugat na medyo makipot. Ugat nyo sa puso, kaya tinawag na coronary. Corona. Kilala yan, heart. Artery, ugat na nagdadala ng dugo na may oxygen. So yung mga pasyente may coronary artery disease, ito yung medyo masikip ang dibdib at nagkakapos ngayon yung pagpasok ng dugo. 'Di ba? Yung puso nahirapan dahil kulang ang pamapasok na dugo. Amlodipine lowers your blood pressure by relaxing the blood vessel. Ang ugat ninyo ay rinirelax, yan ay bumubuka. So dumadilate ang tawag. Nagdadilate ang inyong blood vessel, di gaganda ngayon ang daloy ng dugo, hindi mahirapan ang puso nyo bumomba, di ba? May paliwanag lahat kung bakit bumababa BP sa pag-inom ng amlodipine. Yung nga lang, pag bumuka ang ugat, hindi maiwasan. Lahat ng ugat mo sa katawan maaaring bumuka. Kaya minsan may mga pasyente sa unang pag-inom ng amlodipine, bakit sumasakit ulo ko? Dahil nga dun sa pagbuka ng ugat. Yun naman na nagkakos ng headache, yung dilatation ng blood vessel. Kaya yung iba, masakit ang ulo, uminom ng kape, nag-constrict naman yung blood vessel, di nawala naman yung sakit ng ulo. Yun ang reason kung bakit pag uminom ng kape, minsan nawawala ang sakit ng ulo. Kung may kinalaman doon sa blood flow. Amlodipine can help prevent further heart diseases. Makakatulong makaiwas sa heart attack at stroke. At yung mga pasyenteng may chest pain, ang purpose ng amlodipine, makaiwas sa pagsakit ng dibdib. Kung masakit na ang dibdib nyo, hindi amlodipine ang gamot of choice natin. May mga ibang gamot na talagang para sa pagsakit ng dibdib. It is safe ba na uminom ng amlodipine everyday? Syempre, safe yan. Walang problema sa pag-inom yan, pero ang effectivity nga niya minsan nangyayari pag long time mo na siya ininom, matagal mo na siyang ininom. Hindi yung ininom mo ngayon, safe safe ba to at may effect ba to? Matagalan na pag-inom. It works best when you take it for a long time. Kaya hindi pwedeng inom ngayon tapos titigil ng 1 linggo. Maraming pasyente ganito Inom ng gamot tapos pag-check ng BP maganda naman.
Huwag na ako inom ngayon kasi maganda naman eh. Hindi nila alam na yung amlodipine, ang purpose niyan ay prevention na rin na magkaroon ka ng pagtaas ng BP, prevention ng heart attack, prevention ng stroke, prevention ng chest discomfort or chest pain. Is amlodipine good for the heart? Yan ang mga kadalasan tanong eh. Amlodipine as a calcium channel blocker, ang main na ginagawa niyan ganito. It works by affecting the movement of calcium into the cell of the heart and the blood vessel. Rinirelax niya ngayon yung mga ugat, binababa niya yung blood pressure, kaya umi-increase o tumataas ang daloy ng dugo na may dalang oxygen syempre, kaya ang puso mo hindi nahirapan bumomba. Di good for the heart ang ibig sabihin, di ba? Another question, itong amlodipine ba ay masama sa aking kidneys? Kasi marami mga ganyan tanong eh. Natakot ang Pilipino uminom ng gamot dahil daw sa side effects. Kadalasan sa kidney sa atay. Ang tanong, bakit ba nasira yung kidney mo? Baka naman dahil sa ugat mo na makipot. Etong sagot, no. Ibig sabihin, hindi masama ang pag-inom ng amlodipine sa inyong mga bato. High blood pressure ang talagang pinaka-main problem natin na nagda-damage ng ugat, hindi lang sa kidney sa utak, sa puso. Kaya hindi lang sa kidney. At pag minalas-malas, yan ang dahilan ng stroke, heart failure, increase ng heart attack, at kidney disease or kidney failure. Ito mga problemang binanggit ko, lahat yan ay maiwasan kung ang blood pressure nyo ay control. At anong ginagawa ng amlodipine? Tumutulong makontrol ang inyong blood pressure. In short, sinasabi na pag control blood pressure mo, wala kang lahat ng mga problema na yan. Ang another question, what is the most common side effect of amlodipine? Eto, swelling. Kaya madalas yung marinig, namamanas ako, Dok, pag tinignan mo yung gamot, isa sa gamot niya may amlodipine. Ay pag ganon, ang unang tatanong ko, baka naman yung manas mo walang kinalaman sa gamot, baka sa kinain mo. Ano ba kinain mo kagabi nung isang araw? Dok, kumain ako ng tuyo. Abay, gusto ko yung binagoong ang baboy. Lahat po yan maalat. Alam natin, pag kumain ng maalat, pwede ka magkaroon ng fluid retention o pamamanas. Kaya isa yan sa linecture ko, di ba? May lecture ako tungkol sa masamang epekto ng alat sa inyong kinakain. Panoodin nyo dahil nandun na po lahat yon. Ngayon, ang tanong, paano natin malaman kung yung swelling na yan ay may kinalaman sa amlodipine? Halimbawa, matagal mo na siyang iniinom, about 6 months or more, pero wala kang manas. Tapos, nagmanas ka. Ibig sabihin ba dahil doon sa gamot? So, alamin mo yung kinain mo. Pero kung ininom mo yung amlodipine, 1, 2 araw, 3 araw pa lang, biglang nagmanas, ayan, magduda tayo, baka nandyan yan. Pero alam nyo ba ang isang solusyon? Para daw mabawasan ng manas ng pag-inom nyo sa pag-inom nyo ng amlodipine, inumin yung amlodipine sa gabi, after dinner, instead na sa umaga. Isang way yon para malesen. Dahil sa umaga, pag ininom nyo yung amlodipine, buong araw naglalakad ka, kilos ka ng kilos, nakatayo ka, dun nagkakaroon ng pamamanas. Sa gabi, tipong tulog ka na, pag inom mo ng amlodipine, then papahinga ka na, matutulog ka na, ang chance na magkaroon ng manas mas mababa. Pwede nyong itry yan. But kung namamanas ka, umaga mo ininom, gabi mo ininom yung amlodipine, nagmamanas ka, see your doctor, baka may iba pang pinanggagalingan. Kadalasan ng pamamanas dahil sa amlodipine, hindi isang paa, kadalasan 2 paa manas. Kung isang paa lang, alamin na naman natin, baka nagmamanas hindi dahil sa gamot, kung hindi dahil sa may ugat na barado. Pwedeng ganon. May mga tinatawag na peripheral artery disease, varicosities, lahat yan nagkukos ng pamamanas. Kadalasan, dun sa affected na binti o hita lang. Okay, so tandaan niyo yan. Bukod sa swelling, fatigue. May iba magsasabi parang nangihina, pagod na pagod. Bakit parang bumilis yung tibok ng puso ko, nararamdaman ko ngayon? At minsan, umiinit daw ang tenga. Ito yung mga pangkaraniwan na narinig natin sa pasyente. Diyan sa 4 na yan, yung swelling ang number 1. Several amlodipine side effects are more common pag higher ang doses. Usually, may nabibili tayong 5 mg na amlodipine, 10 mg. Sa 5 mg, mas mababa ang tsansa na magkaroon ka ng pamamanas. Sa 10, medyo mas mataas. Paano pa kung ginawa ng doktor nyo, twice a day mo ininom yung amlodipine, isa sa umaga, isa sa gabi, tas 10 mg. Mas mataas ang tsansa na magkaroon ka ng pamamanas. Ideally, ang amlodipine iniinom once a day lang kasi ang epekto ng amlodipine good for 24 hours.
So, may mga gamot na twice a day ininom, may dahilan. May gamot na once a day, may dahilan din. But consult your doctor na mas alam niya yung medical history nyo, kanya hinahatol base sa kanyang assessment. Okay. At ang masama nito, maraming babae ang nagkakaroon ng pamamanas kaysa sa lalaki. Aba, sa anuman dahilan, hindi mapaliwanag. Napansin lang, mas maraming babae nagmamanas sa amlodipine kaysa sa mga lalaki. So what you have to do is see your doctor. Serious allergic reaction, though it's very rare, nangyayari din. However, make sure to get medical help once na nakapansin ka ng mga sumusunod. Pag inom mo ng amlodipine, nangati ka, nagpantal-pantal, nagmanas, lalo na yung mukha mo, dila mo, tsaka yung inyong lalamunan para nahirapan ka huminga, na may kasamang pagkahilo, please see your doctor. Hold mo kagad mo na yung pag-inom ng gamot na yan at pumunta ka sa iyong doktor. Mahalaga po yan. Next question is, Doc, when is the best time to take amlodipine? The best time to take amlodipine is ideally once a day, any time of the day, pero kung anong oras mo ininom, kung umaga, kung hapon, kung gabi-gabi, ideally ganun sana. But depende sa payo ng doktor nyo, kung sa umaga iinumin o tanghali o gabi, sundin nyo po yung payo ng doktor. But make sure the same time, every day ang pag-inom. But may naglabasa na bagong research na naman. New research suggests that taking your blood pressure medication at bedtime may be more effective to reduce your risk of illness or death due to heart and blood vessel diseases. So may mga doktor na sinasabi, inumin mo na to sa gabi, mas maganda. Depende na sa doktor nyo, depende sa klase ng gamot nyo. But amlodipine, ideally, once a day, any time of the day, kung ang inyong blood pressure mas napansin nyo tumataas sa umaga, pwede nyo inumin sa umaga yan. Kung napansin nyo late afternoon tumataas na yung inyong blood pressure, inumin nyo na yung gamot sa gabi after dinner. Yan ang suggestion ko. Ngayon, ang tanong, do I take amlodipine with or without food? Kasi may mga gamot na ang effectivity base sa paano mo ininom. Kung sinabi ng doktor, inumin yan bago kumain, sinabi ng doktor, inumin yan pagkatapos kumain o inumin yan bago matulog, dapat sundin natin. May kinalaman po yun, hindi dahil sa trip-trip lang ng doktor nyo, kundi may kinalaman doon sa absorbability ng gamot. Ibig sabihin nung kung ito'y maging mas epektibo sa pag-inom nyo na kumain ka muna o hindi ka kumain. Swerte nyo dahil ang amlodipine walang pinipili. Pwede nyong inumin with or without food. Yan ang kagandahan. Another question, can I stop BP medicine if BP is normal? Ayan, normal na daw BP niya, tatanggalin niya ba yung gamot niya? Ay, hindi po. You shouldn't stop taking blood pressure medication suddenly. Alam niyo, marami sa mga pasyente na dinala sa emergency room. Pag tinanong yan, ano nangyari? Ito, bigla na lang natumba, nahilo. Nung tinanong yung pasyente, ano ba mga gamot mo? Ito yung gamot ko. Kailan mo huling ininom? Mga 2 linggo ko na tinigil. Bakit mo tinigil? Maganda kasi pakiramdam ko, Dok bakit ko na mainumin? Ayan, kaya ka na hospital ngayon dahil nga tinigil mo. Dahil hindi lahat na may high blood may nararamdaman na hindi maganda, di ba? Minsan nga 180 over 100 normal pa By the time na tumas pa ng konting-konti pa, boom, pumutok na yung ugat niya sa ulo. Gusto niyo bang ganon? Nasa sa inyo. Life is a choice, palagi ko sinasabi, di ba? If you do, you stop your medication suddenly without your doctor's consent, ayan na, potentially dangerous side effects. Yan na, mangyayari. Pwede ka magkaroon ng mga biglang withdrawal symptoms na tinatawag. Dok, nakalimutan ko yung gamot ko kaninang umaga. Ano ba gagawin ko? Ngayong tanghali na dodobling ko ba? Ayan, magandang tanong din yan. Miss dose. Ito pong sagot. If you miss a dose, halimbawa, iniinom mo tuwing alas 7 ng umaga, hindi mo naalala. Naalala mo na mga bandang alas 10. O sige, inumin mo alas 10. Pero kung nainom mo, na-miss mo yung alas 7 ng umaga, naalala mo alas 5 na ng hapon, wag mo nang inumin yan ng alas 5. Okay? Inumin mo na yan the following day. Okay? Make sure yung next dose mo, mabalik mo na ulit sa regular ang pag-inom mo. So, kung alas 7, alas 7. Huwag ka magdo-double up. Marami sa inyo nagdo-double. Ibig sabihin, na-miss ko yung kanina umaga, 2 times a day daw. Ginawa ko 2 sa gabi. Mali po yun. Mali po yun. Dahil yung dose na yan, baka sakto lang para sa edad nyo, sakto lang sa
tinataas ng BP nyo. At pag nagdoble ka, pwede naman bigla naman bumagsak naman yung inyong blood pressure. Magkaroon ka ng hypotension na aking pinaliwanag dun sa last video ko. Okay? So, yan yung basic na dapat yung malaman pagdating sa gamot na amlodipine. Sana nakatulong ako. At yung mga hindi pa nakasubscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, mag-subscribe, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. I-click nyo na rin yung notification bell at huwag nyo kalimutan mag-thumbs up. At yung aking request, I Heart GSK, dyan sa comment box. As a sign of your love and support here in my channel. Okay? Ako po si Dr. Gary C. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Hanggang sa susunod, dito lang sa Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!